Lusot na sa Kamara ang death penalty bill. 217 ang pumabor sa pagbabalik ng parusang bitay para sa mga krimen na may kinalaman sa droga. 54 naman ang tumutol habang isa ang nag-abstain. Nasa Senado na ang bola kung tuluyang maibabalik ang death penalty na huling ipinatupad noong panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. Live mula sa Batasang Pambansa sa Quezon City, may report si Tina Panganiban Perez. Tina. Jessica, nalusutan na nga ng death penalty bill sa Kamara yung sinasabing last hurdle nito. At sa third and final reading kanina, ang boto nga ay 217 ang pumabor sa panukala, 54 ang nag-no at isang nag-abstain. Itinuturing na isa sa mga pinaka-pinag-usapan ang nangyaring panghahalay sa aktres na si Maggie de la Riva. Isinapelikula pa nga ito. Halos 5 dekada na ang nakalipas, pero ang sinapit ng dating aktres at rape victim na si Maggie de la Riva sa kamay ng 4 na lalaking nanghalay sa kanya habang buhay na niyang dala-dala. June 26, 1967, nang harangin ang kanyang sinasakyan ng mga suspect. Pinalabas ng sasakyan at saka dinala sa isang hotel para doon bugbugin at pagsamantalahan. Noong May 17, 1972, nakamit ni de la Riva ang hustisya matapos isakatuparan ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika sa 3 sa 4 na nanghalay sa aktres, habang ang isa namatay sa drug overdose. Ayon sa Philippine Center for Women, 28 babae ang nag-agahasa sa Pilipinas araw-araw. Base yan sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2015. Mula naman noong January hanggang October 2016, 7,037 na kaso ng rape ang naitala ng Philippine National Police Women's Desk. Ibig sabihin, sa kada 62 minuto, may nasasamantalang babae o bata. I think the death penalty is actually one of the strongest deterrent to the commission of crimes. Hindi pwedeng drug-related lang. Immediately after my case, because of the death penalty, for the next 5 or 10 years, the crime rate dropped. Pero kailangan ipakita natin na seryoso tayo. Hindi yung pabago-bago. Pero sa bersyon ng death penalty bill sa Kamara, tinanggal ang rape sa mga kasong parurusahan ng bitay. Sa ikatlo tuling pagbasa ng Kamara kanina, lusot na sa kanila ang pagbabalik ng death penalty bilang parusa sa mga drug-related na kaso. Sinikap pa ni Albay Representative Ed Salagman na harangin ang botohan dahil labag daw ito sa 3-day rule ng Kamara na dapat ay binigay sa mismong mga kongresista ang kopya ng panukala 3 araw bago ito pagbotohan. Paliwanag ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas, natupad naman daw ang 3-day rule nang ipakalat ang kopya ng panukala sa mga kongresista at sa kanilang mga opisina noong nakaraang Huwebes. Third reading today of the death penalty bill is patently premature. I strongly object to the final reading or third reading today. This bill was discussed extensively on Wednesday, March 1st, and the gentleman even introduced several amendments which were all rejected. So, Mr. Speaker, since the gentleman has objected that we take it up on third reading, a motion was duly seconded. Before we go I on, move now that we divide the House and vote third on reading. Base sa panukala, reklusyon perpetua to death ang magiging parusa sa lahat ng kasong konektado sa droga, gaya ng pagbebenta, pagmanufacture, pagme-maintain ng lugar kung saan pwede magbenta o gumamit ng droga, kasama na ang pagtatanim ng droga bilang ebidensya. Nasa Senado na ngayon ang bola kung dapat bang i-abolish o kumala sa mga treaty at kasunduang humahadlang sa tuluyang pagbabalik ng death penalty sa bansa. Sa ngayon, hindi raw bababa sa 10 mga senador ang tutol sa death penalty. 4 sa mga senador naman ang nagpanukalang ibalik ito. The LP has taken the position that it is against the death penalty. And we will accordingly express our opposition. Ano bang basis niyo sa pag-oppose niyo ng death penalty? Because of your religious belief or because of the Constitution, against the Constitution? Siguro naman sa Constitution, allowed yung heinous crimes sa death penalty, na death penalty. Noong March 20, 1996, inaprubahan sa ilalim ng administrasyon ni Fidel Ramos ang pagbabalik ng parusang bitay.
Sa termino ni dating Pangulong Joseph Estrada, 7 ang binitay. Kasama riyan si Leo Echegaray, na kauna-unahang convict na subalang sa lethal injection matapos ibalik ang death penalty. Nang maging Pangulo, si dating Pangulong Gloria Arroyo, tinanggal ang death penalty bilang parusa sa mga krimen. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, papalitan niya ang mga Deputy Speaker at mga Committee Chairman na bumoto ng no sa death penalty. Marami na raw ang nagpalistang gustong pumalit, pero sa ngayon, Jessica, ay wala pang inaanunsyong mga paggalaw dito sa Kamara. Ayon naman kay Albay, Representative Ed Salagman na kontra sa panukala, sakaling aprubahan ng Senado ang death penalty bill at maging batas ito, pwede pa rin daw itong questionin sa Korte Suprema, pwedeng questionin daw ang constitutionality nito dahil sa mga international treaty na ating pinasok na nagbabawal sa pagbabalik ng death penalty, pati na rin sa compelling reasons na nakasaad sa ating konstitusyon. Jessica? Yun sana ang tatanungin ko, Tina, no? Sino-sino yung mga mukhang masasagasaan dun sa sinabi ni Speaker Alvarez na mga Deputy Speaker na hindi bumoto dun sa kanilang linya, no, na for the death penalty? Sino-sino ba itong mga committee chairman, Deputy Speaker na ang boto ay kontra sa pagbabalik ng death penalty? Nangunguna na dyan, Jessica, bago pa mangyari yung botohan, nabanggit na ni Speaker si Deputy Speaker Gloria Arroyo. Alam naman natin noon pa man ang kanyang posisyon ay kontra talaga sa death penalty dahil siya yung Pangulo na nagpawalang bisa doon sa naturang batas. Yung ilang mga LP congressmen din na may committee chairmanship na maaapektuhan dito, Jessica, marami-rami rin sila. Si Congresswoman Kakabag-Aw ng People's Participation, meron siyang committee. Si Congresswoman Vilma Santos Recto, miyembro rin ng Liberal Party, galing sa Batangas at chairperson ng Civil Service and Professional Regulation Committee. Meron ding mga committee chairmen sa Makabayan Coalition, gaya ni Congressman Antonio Tino, si Congressman Emmy De Jesus, at si Congressman Carlos Zarate. Meron ding mga miyembro ng majority, kagaya ni Congresswoman Evelina Escudero, na chair ng Basic Education, na bumoto rin kontra sa panukala, Jessica. Iilan lang sila doon sa mga bahagi ng liderato ng Kamara na bumoto kontra dito sa death penalty. I understand even si Congresswoman Imelda Marcos bumoto kontra sa pagbabalik ng death penalty. Tama ba yon, Tina? Tama, Jessica, nakita natin personal yung kanyang pag-thumbs down. Yung ibang kongresista kasi imbis na tumayo sa mic, nagta-thumbs up lang or nagta-thumbs down lang para ipakita sa SecGen kung ano yung boto nila. At nakita natin na nag-thumbs down itong si Congresswoman Marcos. Pero wala siyang committee chairmanship, Jessica, at hindi rin siya deputy speaker. Okay, pero mukhang walang effect, wa-effect, ika nga, yung sinabi ni President Duterte mismo na sana isama dun sa mga covered ng death penalty, yung rape at saka yung plunder, di ba? Parang inignore ito ng Kongreso, tama ba? Ang sinasabi ni Speaker, gusto niya kasing madaliin na yung pagpasa sa panukala, and the easiest way daw and the fastest way ay ilimita lang sa drug-related cases yung naturang panukala. Kung matatandaan mo, nagsimula itong panukala sa 21 crimes na masasakupan ng death penalty. At noon, merong mga miyembro ng majority bloc na nagsasabing kahit pakaalyado sila ng administrasyon, nagdadalawang isip sila kung susuportahan nila yung panukala dahil nga sa dami ng krimen na nasasakupan ng parusa at saka baka rin yung efforts nila dito sa Kamara daw ay mabaliwala kung hindi rin ito susuportahan ng Senado, Jessica. Yun na nga, ang bola nasa Senado na. Pero in the event na maipasa ito, hindi ba nakukonsensya kaya ang mga miyembro ng Kongreso dun sa ngayon pa lang, no? Ang dami nang umaalma na sa lahat ba naman ng krimen, kung sakasakaling ibabalik ang parusang bitay o death penalty, ang lulusot pa ay yung plunder o pandarambong na alam naman natin napakalaking
napakalaking bukol sa sambayanan, sa lipunan, kung magkano nawawalang pera, yung perang dapat maibigay sa mga mahihirap, ibinubulsa ng mga nasa politika. Bakit naman exempted yung mga makakasuhan ng pandarambong, yung mga mapapatunayang nandadarambong sa ating bayan, kung sakaling ibalik nga itong death penalty? Yun ang tanong ng marami, Oo, actually, Jessica, marami ring mga nagka-question, bakit din yung murder, bakit din yung rape, hindi kasama. Ang sagot ni Speaker dyan, para lang mabilis na maipasa, limitahan natin sa drugs, at bukas naman daw itong Kongreso para sa mga amendments sa naturang panukala, sakaling ang maging batas na itong death penalty. So, anyone daw is free to propose amendments. Kung gusto nilang isama ang plunder, pwede nilang amyendahan itong death penalty sakaling maging batas, Jessica. Pero big question mark talaga kung anong mangyayari dito sa Senado. Kasi kung dyan medyo predictable, although meron nga mga taga-majority na kumontra, no? Sa Senado, hindi mo yata pwedeng hatiin yung posibleng maging resulta ng botohan between the majority and the minority. Kasi kahit dun sa majority na mga linya ng mga senador, meron ding kontra sa pagbabalik ng death penalty. At meron din yata ang mga minority din, correct me if I'm wrong, na mukhang hindi rin natin malaman kung buboto nga ba kontra din sa death penalty, hindi ba? Magandang example dyan, Jessica, yung Liberal Party na kahit ang official party stand ay kontra sa death penalty, pinapayagan naman ng partido yung kanyang mga miyembro na mag-conscience vote o bumoto, depende sa kanilang konsyensya. Kung ayaw man ng partido sa death penalty, pero sa tingin ng senador ay kailangan itong ipatupad, malaya siyang gawin yon, Jessica. At saka mukhang meron din silang mga gustong version na nauulinigan natin yan dun sa mga sound bites ng mga senador nitong mga nakalipas na araw, like Senator Soto. Mukhang may reservation siya dun sa version ng House. So baka mas matagal ang gulong nun, hindi simbilis ng paggulong nito sa lower house, ano, Tina? Maraming salamat sa'yo, Tina Panganiban Perez.